So hello guys, verify your business program. Ngayon mag-add tayo ng array. Pindutin natin yung parang wrench tool. Then sa may baba. Then yung factor x ay set natin sa 0. Then yung y is 1.01. Yan. Then yung count is i-extend natin ng 3. Then ang next na gagawin ay para mag-multiply ito ng by 3i. Ipindutin mo ang S, X, then pindutin mo yung number 3. Then para ma-multiply itong mga bricks na to is maglalagay ulit tayo ng another array modifier. Then isi-set natin yung counts nila to 7. Ayan. Then sa factor x isi-set natin ulit sa 0. Then sa z ay 2.001. Ay 2.002 pala. Ayan. Ganyan na magiging itsura nila ngayon. So ngayon na isi-save muna natin siya para hindi siya mawala. Then next na gagawin natin ay maglalagay tayo ng physics. Ayan. Sa rigid body, papalitan natin yung collisions. Then sa shape, gagawin natin box. Ayan. Tapos punta tayo ng dynamics, set natin yung damping yung linear damping ng 0.4. Then sa rotation ay 0.6. Ngayon ay babalik tayo sa properties. Then minimize muna natin itong dalawa. Then mag-a-add tayo ng panibagong modifier, which is the bevel modifier. Yan. Itong bevel modifier ay nakakatulong para mas mukhang smooth yung mga bricks natin. No? So dito sa segments, gawin natin 14. Yun sa profile niya, bahala na kayo sa shape kung anong gusto nyo. Laro-laruin nyo lang. Ayan. Ngayon, para i-duplicate sila, kailangan mo pinili ng Shift D, Z, then 2.001. Yan. O, diba? Tugma na silang tore. And ay kailangan natin tong i-rotate along the x-axis. Pero bago yun, apply muna natin tong mga modifiers niya. Then ngayon, after natin ma-apply lahat ng modifiers niya, pupunta tayo sa object, set origin to geometry. Then para nasa gitna sila, ngayon ang kailangan natin gawin ay pipindutin yung R, Z, then 90. Yan. Para ngayon,
matawag dito, magkasalungat sila sa isa't isa. Diba? Mga na sila ngayon Jenga blocks. Then ngayon, isa-select all natin sila para i-apply lahat ng modifiers. Ngayon ay pupunta tayo sa edit mode, then select A para ma-select natin sila lahat, then P para ma-select yung loose parts. Yan. After natin ma-select yung loose parts, babalik tayo ng object mode. After natin, ngayon nakabalik na tayo sa object mode. Pinutin natin ulit yung object, set origin, then origin to geometry ulit. Ay maglalagay tayo ng flooring. So shift A, then mesh, plane. Yan. Then press natin yung G, Z, then set natin sa -1. Then press natin yung S para ma-scale natin siya. Ayan. Palagyan nyo lang, depende. Wala namang size na sinusunod, no? Kung saan nyo gusto. Ito tayo sa rigid body physics. Ayan. Set natin as passive. Then, sa shape ay mesh. Ngayon ay try natin i-animate yung isa sa mga bricks. Ngayon press shift D, then X. Yan. Para mapunta siya dyan. May slight error lang tayo, no? Ayusin natin yan. Ulitin natin. Yan. Shift D, then X. Yan. Delete na lang natin tong isa na to. Ngayon sa animation nung in-extract nating brick, pindutin natin siya. Then sa kanyang physics ay gagawin natin passive yung rigid body. Then sa settings, check natin yung animated. Then lipat tayo ng frame 40. Then pe-press natin yung I. Ayan. After nyo ma-press yung I, lipat naman kayo ng 90. Then galawin nyo yung break along the x-axis, then press I ulit. Then that should be it. Ngayon, ang gagawin na lang natin is ipe-play yung animation. Ayan, balik natin. Ayan na siya. Diba?